Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon yung TRICOM hearing na kung saan nag-appear si Professor Malo Tikia at nagkaroon sila ng balitaktakan o exchange of ideas kay Congressman Robert Barbers. Okay. Ito, pakinggan natin. And a political consultant for 30 years. I Yan, spent si my Professor Malo years in the Tikia. Senate in 1987 to 1989 and in the House of Representatives from 1992 to 1999. I am appearing before you today to honor that institutional tradition. How do I use social media channels? I use it as a platform for commentaries, advocacies, and as alternative classroom. Okay, i-forward ko na lang ha. Punta na tayo sa kanilang balitaktakan. Of issues to the public. I am not a blogger or a vlogger. I have a personal meta page. I do not have a social. Pinoward. Thank you, Mr. Chair. I'd like to address this clarification to Ms. Malu Tikia. Malu, para lang sa kaalaman ng marami, ang objective o layunin kasi nitong committee hearing na ito ay magpasa ng mga batas, no? Kaya lang nabanggit ko kasi merong mga batas, no, to protect, no, yung the people from online scams and others, no, and other illegal activities that is being done in the cyberspace. Dito sa atin sa ngayon, Malu, no, marami kasi mga vloggers. Habang tayo nag-hearing ngayon, ang komentaryo ay sinasabi nila na we do not respect that committee hearing kasi yung hearing na yan suppression ng aming freedom of speech or freedom of expression. Hindi kami naniniwala na ang layunin niyan ay para gumawa ng batas. Since you are here, I'd like to get a categorical opinion from you na ikaw ba ay naniniwala na tama lang na tayo gumawa ng batas para magkaroon ng disiplina, magkaroon ng regulatory framework ang ating bansa sa paggamit ng social media? Sir, to directly respond to Congressman Barbers, yes. Okay. For the simple reason that the decency of the space has been. Dala, kay So, kailangan gumawa ng batas. So, yun ang purpose nila. Kaya nagpatawag ng hearing para in aid of legislation. Kaya lang, ang ibang vloggers nga, yung pananaw nila ay hindi. Cross so much. So yes, there are statements that are being issued that are slanderous or libelous, correct? Can you agree with me? No? Yes, sir. Okay, so marami kasing ganyan Maaring hindi nila aaminin o hindi sila informed, no, kung ano na yung kanilang limitasyon sa paggamit ng social media. Kasi yun na nga ang sinabi ko kanina, no, when you open your social media account, sometimes makikita mo may nagmumura. Diba? May nagmumura. May name calling. They resort to name calling. They call politicians, they call people by other names na insulto nga minsan di ba? Meron naman dyan nananawagan ng kaguluhan sa bansa. And these are the things that we want to check. Yan po, kaya yung mga nanonood doon ng mga vloggers na walang ginawa, kundi magmura, they crossed the line of decency doon papunta sa criminal act of being like so yan ang gusto natin linawin. And I'm glad that Professor Malu Tikia is here to agree with this committee's objective in coming up with this legislation, remedial laws or legislation that can be used by the country, and of course people will benefit. Tama? Sir, ako lang, kasi ang legislators, you live in a glass house.
So part and parcel of your public life are attacks being made. That's normal. That's normal. But there is Yan, diyan na nagkakaano yung pagmumura. Ako, hindi ako sang-ayon sa pagmumura. As much as possible, iwasan natin yung pagmumura. Kaya lang, meron talagang nagmumura. Okay? Ito na nga. Ang ganda yung sinabi ni Professor Tikia, ang mga public officials are living in a glass cage. So, yung nakikita ng taong bayan yung ginagawa nila at sentro sila ng public criticism. Kaya diyan na ma-apply yung balance ng balat sibuyas ba o pabayaan mo lang. Diyan na nagkakatalo yung reaksyon ng public official na i-criticize ng taong bayan o ang mga vloggers. also such a thing as contrarian view. Kasi kung papatulan yung opinion yun eh. Ngayon, kung factual, kaya I'm only referring to fake news peddling. yeah, Yung opinion, they can share, they can express their opinion 24 hours, 7 days a week, 365 days in a year. And no one will stop them from doing that. That's their right. yes. And we know Ayan, maganda yung sinabi ni Congressman Barbers. Opinion. Kagaya sa akin, yung una kong channel, General's Opinion, ito, General's Viewpoint. I'm just expressing my opinion. I am not making news. Kaya nagre-react lang ako. Reaction vlog. Kaya maganda yung sinabi niya. I can express my opinion 24/7. Wag lang yung fake news. So, diyan na nagkakatalo. Ano naman yung fake news? that and we respect that right. thank you for that. Pero kapag you've crossed the line, created a story, created a news that is fake, and you peddled it, diba? Teka muna, may pananagutan tayo sa batas. And you know that, diba? Yes, sir. So, it's very clear. We will not debate and argue about opinions. Yes. Because your opinion is I respect, and my opinion you should also respect. Yes. Diba? Ganun din po, this goes the same to all social media actors or bloggers, so to speak. No? Kasi So, yung naintindihan ko sa paliwanag ni Professor Tikia is merong tatlong level yung misinformation, disinformation at saka malinformation. Yung misinformation, nagkamali ka lang, hindi mo sinasadya, walang malis. Yung disinformation, yun ang masama, merong malis. Yun yung nag-create ng mga peking kwento. Yun ang dapat bantayan. Yung malinformation naman parang maibang ano na. Okay? So, salamat sa Professor Malo Tikia. Parang nag-lecture siya sa hearing kahapon at maganda at may vlogger. Oo, hindi siya vlogger pala. Journalist na nag-attend sa hearing. Okay, mga kaibigan, namo-monetize ang ating channel. Meron tayong kita dahil sa inyong panonood. Kaya lang, ang kita natin, ang income ay ginagamit natin pagtulong sa tribong Talandig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng yero, libreng yero at pako para maayos, ma-repair nila ang sira-sirang bahay or makapagpatayo ng sariling bahay. Kaya panoorin nyo ang video na ito kasama kayo sa pagtulong sa tribo. Ano na siya ang gero ulan mana ni ang balay na tabangan.
ulan na gyud. Oh, karon nandito po nabigyan ka ng yero. Anong masasabi mo dahil sa yero na binigay sa iyo? Yung bahay mo, 'yon. Kasi trapal lang ito. So dahil nagaulan, 'yun ang panalangin ng Panginoon na mayroon ng yero. Anong masasabi mo? Maraming salamat po sa Panginoon at saka po sa binigay niyang yero ni Sir Maganas po at sa mga subscribers po. Maraming salamat po. Oh.